Good morning mga ka-for today's video. So gagawa na naman tayo ng spot welding. So ano ba yung spot welding mga ka-for Ang spot welding ay ginagamit sa pag-weld ng mga battery or cell ng mga battery. Kung may gagawin tayong parallel o series ng battery o mga cell ng mga battery, ay kung wala tayong panghinang, gagamit tayo ng spot welding. Okay, so siyempre ito mga kapatidis, ito ay isang AVR ng computer set. So AVR, so yung kaha lang ang gagamitin natin para siyempre naman medyo magandang tingnan ng ating gagawin. So ang sa loob ng AVR na ito mga kapatidis ay tinanggal ko na lahat ng mga circuit, yung may maliit na transformer at saka yung circuit board niya. So itong transformer na nakalagay dito, nilagay ko na. Ito ay 22 volts yung out niya, itong tatlo, 22, 0 at ito naman ay isang 22 din. So, ito ay ang kanyang input na 220 volts. So nandito nakasulat yung output niya, 22 volts. So ito yung gagamitin natin na transformer para sa ating gagawing spot welding. So DC output o AC output at saka ito pa ang gagamitin natin. So, isang bridge diode, mga idol, para maging siyempre gagawin natin dito sa spot welding natin, bridge diode. So para magiging DC, so magiging DC siya. So dito ang AC input, ito dalawa, saka ito ang DC positive at negative namang kabila. So lalagyan na natin dito ito, lalagyan natin siya ng heatsink. So tinabas ko to sa malaking heatsink para mailagay natin, ma-screw natin yung bridge diode. So tinupi ko na lang yung mga paa para magkasya dito at hindi baka magkaroon pa ng short circuit. So ilagay natin siya dyan dito mga kapatidis. Yan. Tapos ito pa ang gagamitin natin, isang 65 watt voltage o 65 volts na capacitor. Ito ay 4700 microfarad, 63 volts pala, hindi pala 65, 63. So lalagyan natin, pero optional to mga kapatidis, optional to, pero pwede natin gamitin. At saka ito pares to mga kapatidis, ito isang terminal block. Ito nilagay ko na, binutasan ko lang dito para yun mailagay natin, kasi hindi natin kinukuha ng video kung paano natin ginagawa, kasi hahaba ang video natin mga kapatidis. So pinakita ko lang sa iyo na ito yan ilagay natin dito, para dito na lang natin ilagay, at para maging detachable din ng ating cord na gagamitin. So ito hindi pa natin ilagay na solda kasi kulang pa tayo ng gamit. Bibili pa tayo ng ring para madali lang siyang i-detach dito kung tapos na tayong gumamit ng ating spot welding. So ito na, meron naman akong hindi na ko ito binili mga kapatidis, kasi meron ako dati pa ito, hinano ko lang tinabi ko lang. So pwede siya sa 12 volts, pero mas gagamitin ko ito kasi 22 volts siya, mas malakas siya. So, mas madali siyang ma-weld yung battery para sa yung tabs ng battery, yung stainless aluminum tab. So simbolin natin to mga kapatidis. So panoorin nyo lang ang buong video kung paano natin to i-assemble lahat. At hindi pa ito na-assemble, hindi pa natin na itatap yung voltage, yung output niya na AC patunta dito sa bridge diode. So itong mga tatlong to, yung mga outlet, extra outlet to, hindi na natin to gagamitin kasi hindi naman natin to pang power supply, pang ano lang to pang spot weld to, hindi to pang power supply. At saka siyempre mga kapatidis, meron pa tayong isang maliit na pisa. Ito, kilala niyo to, ito ay isang resistor. Ang value ng resistor na ito ay 1K or 1000 ohms. So ang color coding niya po ay brown, black, and red. It's 1K. So para saan ba to? Ito yon, nakikita niyo mga kapatidis, ito ay indicator light. Ito ay LED para sa indicator niya na
malalaman natin kung meron siyang output kasi iilaw to. So ito ay isang 3 volts lang po to. 1.5 to 3 volts lang ang supply dito. So hindi natin siya pwede i-direct dito sa 22 volts na output kasi masusunog to, mapupundi. So lagyan natin ng isang 1K resistor para makasupply dito ng 3 volts. Okay mga kapurtiris, so panoorin nyo ng video, symbol natin ito. So mga lods, i-assemble natin yung natin mga lods. So unang assemble natin ay dito yung cord niya to sa likod. Yan yung assemble natin. So itong fuse ito, built na to sa kaha na to. So hindi ko na tinanggal, sige gagamitin natin. Okay. So bibilisan lang natin mga lods para hindi hindi masyadong umapa yung video natin. So ito na mga kaputiris, itong cord nya na install natin. So yung isang linya ng cord ay diretso dito sa isang input ng transformer. So ang kabila naman ay dito dumaan sa fuse, tapos ang output sa fuse dito naman papunta sa switch. So pag i-on mo, dito naman punta diretso dito sa kabilang input AC ng transformer na 220 volts. Okay, so natapos na natin i-install yung cord mga kapurtiris. So gagawin na naman natin, dito na naman natin siya isolda, ihinang dito para maging DC yung AC na output niya na 22 volts. So panoorin na mong video mga kapurtiris. Ayan mga kapurtiris, yung dalawang 22 volts kasi itong sa gitna ay 0 to. So 22 0 dito. So natap na natin dito sa in sa gitna yung dalawang paa ng diode. Ito ay AC in to. So ang itong dalawang paa naman dito sa pagkabilang dulo ay output na DC. Ito ay AC pa to. Kasi galing sa transformer, paglabas nito AC pa rin ang output niya pero naging 22 volts na. So ipadaan din sa diode para maging DC. So negative, positive at sa negative. Okay? So ito naman ang itatap natin ngayong gagawin natin. Okay. So yun na mga kapurtiris, ilagay na natin yung bridge diode. So itong dalawang output na AC ay tinap natin sa dalawang gitna. Ito yung mga kapurtiris. So, yung ito dalawang output na 22, 0 dito, 0 tong sa gitna, itong black, negative yan, 0 ito, 22 volts. So dito yan natin makikita na nyo. So yun, makita yun yung simbolo. Nako, bird ba? Okay. Yung symbol na sa gitna, yung dalawang paa na sa gitna, yun ang AC. Itong dalawang wire sa output sa transformer ng AC, dito natin itatap. Tapos ito na ang DC, positive, negative. So hindi masyadong kita mga lods. Makikita niyo symbol. So yun. Saka sunod natin gagawin ay ito naman, itong capacitor natin. Okay, so panoorin niyo mga idol, mga lods. So ilalagay natin dito yun. Ito yan. Filter ito kasi ang purpose ng capacitor is filter para maging straight yung DC na voltahe na lalabas. So iti-test muna natin to mga rods after ito magawa kung kaya ba niya ma-weld yung battery, yung tabing sa battery. So wala natin, i-assemble natin mga rods. So yan na nga kapurtiris, natapos na natin i-assemble ang ating DIY na spot welding for battery or cell. Okay.
na install natin yung diode, yung capacitor natin na 65 volts ang kanyang kayang i-store sa kanyang capacitor. Saka itong indicator lead natin mga 40 days, ito na install natin din. So ito na, so subukan natin na i-plug ito, plug natin. Tapos i-on natin yung switch. Hindi naman on. Naman wala naman. Ano ba ito? Yun, nakita niyo mga rodeo, off natin. So matagal, naka-off na yung switch, pero matagal yung pa-off yung LED kasi nga sa positive and negative nakakonect dyan sa ating capacitor. So ang capacitor matagal yan, medyo ilang segundo yan bago mag-drain. So unti-unti lang siyang namamatay. So kung i-on natin pagbalik mga 40 days, ito lalakas yung ano ng capacitor, anong LED indicator. Ibig sabihin may output na siya. So para malaman natin na may output, ito-test natin mga 40 days itong output natin. Ito sa labas ng terminal block. So yan mga 40 days, hindi nyo makikita, no? Yan, ang reading niya ay 28 volts. 28 volts po siya. 28 o 27 something, 27, 28 volts. So ito na mga rods, sinara na natin gamit yung kanyang takip. So ito na yung output natin na spot welding. So i-test natin ulit, nakasaksak na to mga idol. So iwan na natin kung ilaw ba. Yan, ilaw na. Saka uulitin natin ang pagkuha ng kanyang output dito. So kung makikita nyo, yan, sana makikita, hindi makikita masyadong ano, yun, yan na lang. So naging 27.8 volts, 27.8 volts. Yan. Ulitin natin, yan up natin, naging 0, 27 ulit, 27 talaga mga rods, 27.8 volts. So itong spot welding na ito ay pwede itong gamitin charger sa 24 volts na battery, sa 27 ako. So ang transformer natin mga idol is only 22 volts, 22 volts lang siya, 22/22. So yung capacitor natin, mataas yung capacitance ng capacitor, 4,700 UF, tapos 65 volts yung kaya niyang i-hold. So wala pa yung load, ha, kaya umabot siya ng 27 volts kasi wala siyang load, hindi pa siya na-load. Okay, kung gagamitin itong charger, gamitin nyo itong charger sa battery na 24 volts, wala pa siyang load, kaya umabot siya ng 27. So pag sinarge nyo ito, gamit yung battery na 24 volts, ay magiging mayroon siyang drop, voltage drop, kasi na-load na. Itong 27 volts, wala pang load yun. Okay, yun mga idol, meron na tayong spot welding. So abangan nyo ang susunod na video na gagawin natin sa pag-test ng welding. I-weld natin yung so ito ang dalawang battery. Ito ang ibig kong sabihin na cell, battery cell. So mahirap pag wala kang nito. Actually pwede naman siyang ihinang. So bawa, nagsisiris ka ng dalawang, ito ang positive, negative. Magsisiris ka, this is 3.6 volts. So magiging 6 volts to pag sinisiris mo. So pwedeng hinangan dyan, pwedeng gamitan ng spot weld gamit yung battery tapping na manipis na metal. Yun, manipis na metal. So magiging, hindi lang sa battery mga loads, pwedeng gamit spot weld sa mga stainless na manipis na stainless na kailangan mo lagyan ng hawakan. Kung wala kang, kasi yung stainless mahirap hinangin yung hawakan kailangan mong butasin, kailangan mo pang butasin at saka lagyan ng bolts. So sa pamamagitan ng spot welding, pwede mo siyang i-weld basta manipis lang mga idol, manipis lang pwede. So kung magparallel ka ng dalawang battery tapos wala kang panghinang, muha ka lang o
Pumili ka lang ng battery tabbing na manipis na metal, tapos spot weld mo dito para magkadikit na itong dalawang battery. So yun ang purpose itong mga idol, spot welding. So panoorin nyo ang video, kung didemo natin kung paano mag-spot welding. Idol. Okay, so maraming salamat sa panonood. God bless.